Morning, gagawa tayo ng alternative na pagkain ng ating mga alagang baboy using this banana tree. Ayan. Puno mismo ito ng banana. Ayan. So, malaki siya. Ayan. Dalawa. And then, ayun. Kasalukuyan na nating pinapakain yung ating mga piglets. So, alternative po na food para sa ating mga baboy, alagang baboy. Para makatipid tayo kahit kaunti sa mga pagkain nila. So, ito mga available lang po na puno ng saging sa mga bukid at dito sa mga paligid natin. Ayan. Kung makikita nyo, marami tayong puno ng saging dito. Okay? So, dahil nga sobrang mahal ng feeds ng pagkain ng ating mga alaga ay kailangan mag-isip tayo ng paraan kung paano tayo makakatipid ng konti. Okay? So, ito, ganito lang po yung gagawin ko sa kanya. Ito po ay advice ng isa nating mga kasamahan sa pagbababoy. Mga hog raisers din po. Ganito din daw po yung ginagawa nila. Kasi ito readily available sa paligid or sa mga bukid. Diba? At ito ay libre lang. So, thanks to Tatang Joel, siya yung kumuha nito. So, malaki-laking puno ito. So, wala talagang nasasayang sa mga saging, diba? Ito kasing saging is mayaman siya sa potassium. Number 1 na nutrient na meron dito ay potassium. Diba? So, pwede natin i-research kung ano-ano pa yung mga nutrients na meron dito sa saging na to. Okay, kung bakit pwede siya, okay siya sa alaga nating mga baboy. Okay. So, durog na siya. Hindi siya masyadong durog. Pero okay na to para sa ating mga alaga. Okay. So, magbigay muna tayo ng sample, no? Para makita nyo na talagang kinakain nyo. So, ito yung ating mga alagang fatteners. Supposed to be ngayon na ito kukunin, pero wala. Ha! Dun, Beth. Dun! Po. So, ayan. Of course. Sige po. Huwag na tayong pumasok. Of course, kulang yung binigay natin. Kaya, gagawa ulit tayo. Mag-smash ulit tayo. Okay? So, bibigyan naman natin yung mga fatteners natin na 3 months. So, yung mga binigyan natin na mga nauna, yan, nangihingi pa sila, oh. Nangihingi pa sila. Okay, yung mga yan, 2 months since birth. 71 days ngayon nila since birth. Okay? So, bibigyan naman natin yung 3 months. 3 months, mag 4 months na sila by this coming November 13. 3 months since birth. Ay, 4 months since birth. So, July 13 po sila ipinanganak. Yung mga pinakain natin na fatteners, June 1 at saka June 12 po pinanganak ang mga yan. So, 5 months nila by by November 12. At yung iba, 5 months na nila noong November 1. Sobrang mahal kasi ng feeds. Nalulugi tayong mga hog raisers dahil sa laki ng presyo. Dahil sa taas ng presyo ng feeds. Diba? Okay lang na mababa ang live weight.
Basta sana mababa din yung presyo ng mga pinapakain natin. Mahal eh. Doon tayo nalulugi. Sa isang baboy, expected na expenses mo yan hanggang sa maibenta is sa pagkain lang 8,000 pesos kung susundin natin, di ba? Wala pa dun yung mga gamot kung magkasakit. Wala pa dun yung presyo ng biik kapag binili natin yung biik. Tapos ibibenta lang natin sa presyo ngayon, abot lang ng 13,000. Paano pag binili na natin yung biik, di ba? Sobrang lugi. Okay, so bigay naman natin dun sa mga fatteners natin. So, yun po, para makatipid tayo ng kahit kaunti lang sa pagkain sa ating mga alagang baboy ay let's be resourceful. Ayan, so isa sa mga kailangan nating mga magbababoy sa panahon ngayon na sobrang mahal ng feeds pero sobrang baba ng live weight ay kailangan nating maging resourceful. So, yung mga dahon-dahon, mga gulay na pwede natin ipakain sa ating mga alaga ay gawin natin. Okay? So, papakainin pa rin natin sila ng feeds pero titipirin natin kasi dadagdagan natin ng pagkain ng mga gulay, ng mga banana, yung mga readily available na mga pagkain sa paligid like yung ang pinapakain ko madre de agua, kangkong, tapos yan nga yung puno ng saging, tapos yung mga talbos ng kamoting kahoy, yun yung mga pinapakain natin para at least makatipid tayo kahit kaunti, okay? So yun lamang po for this video. Pasensya na sa haggard na mukha. Ayan, kakatapos ko lang po maglinis. Thank you so much and God bless everyone.